Ready na po ba tayo for the first message of 2025? Amen. Join me po. Let's open our Bibles to Psalm 90 verse 12. Psalm 90 verse 12. Babasahin ko po sa NIV or siguro mas maganda kung sabay-sabay po nating basahin with energy. 1, 2, 3, go. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Minsan pa po. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. The title of my sermon, of my message po this morning is Reflections and Resolutions. Amen. Sa mga kasama po natin online, you can type that in the chat, Reflections and Resolutions. Let's all bow our heads. Lord, we want to thank you for this brand new year. Thank you, Lord, that your goodness is running over. Lord God, you said into your words that surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we can feel it, God. We can sense, oh God, yung kalapitan mo. Lord, we can sense your nearness, your goodness, your grace, your mercy, Lord God, following us all the days of our lives. And we want to thank you, God, for who you are. You are the God who is the same yesterday, today, and forever. Salamat, Lord. Bago man po ang taon, New Year, but Lord, we are confident and secure that we have the same God. The same God. Come on, palakpakan po natin. Come on, you are serving the same God. He is the same. He never changes. Kaya Lord, salamat po na meron kaming kumpiyansa na harapin ang bagong taon dahil po ang Diyos na sumama sa amin, na sinamahan kami sa nakaraang taon, ay sasamahan din kami ngayong taon. We give you glory and praise in Jesus' name we pray. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen and Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Salamat po sa ating worship team. Once again, good morning, The Rock Fam. Amen. I love the energy. Hallelujah. Kahit po talagang maaga ang service natin ay nakuha nyo pa rin gumising ng maaga. At alam nyo po ngayong bagong taon na uuso yung mga resolutions. Ha? Sino po dito may mga resolution ngayong taon? Nung 31, tama? Gumawa ka ng resolution, no? Tapos January 2 lang di mo na nagawa. Sino yan? Meron dito. Di na ako magfa-fast food. O nang sinalilang McDo kayang bali. No? So, let's talk about reflections and resolutions. No? Alam niyo po ba that as a new year begins, I am reminded po that we are 1 year closer to the day of our death. Grabe naman, Pastor, New Year pa lang, kamatayan na yung pinag-usapan natin dito. Hello? Habang pong ito po, yung pagbukas ng bagong taon, alam niyo po ba, let's talk about yung kung anong realidad. That we are 1 day, 1 year closer to the day of our death or the day ng pagbabalik ng Panginoon. Whichever comes first po doon. No? Ang realidad po ay lahat po tayo ay darating ang time na tayo ay mamamatay. Tama po ba? At alam niyo po ba na dapat pinaghahandaan po ito? I'm not talking about your St. Peter's plan. Hindi po yun. But by the way, maganda po yun. No? Pero more than that, we need to understand that one day, we shall stand before the Lord in judgment. Nasabi po ito sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all stand before Christ to be judged. We will each receive, look at this, whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Okay? So ito po ang realidad. Ayoko po kayong takutin. Ayoko po kayong ma-discourage sa unang sermon ng bagong taon. But again, sa pagbubukas ng bagong taon, 1 year closer po tayo sa ating kamatayan at sa pagbabalik po ng Panginoon. At ang ganda na sa pagbukas ng taon, aware po tayo that one day, we will face judgment. Alam niyo po ba yon? So, ang ganda po na ma-remind tayo so that hindi lang natin basta sinasabi, yung naririnig na sinasabi ng mundo na YOLO, you only live once.
Minsan ka lang mabuhay. Pare, mare, mag-enjoy ka na. Magwalwal ka na. Oh. You only live once, magpakasaya ka na. Mali. Yun na nga eh, you only live once. Kaya you need to live a life well spent. Isa lang yung buhay, dapat lumakad ka na may purpose. Isa lang yung buhay, dapat hindi mo what do you call this? Hindi mo ma-miss yung will ni Lord sa buhay mo. Pwede mo pandikdikan sa katabi mo yon? Sabihin mo, minsan ka lang mabuhay. Sabihin mo katabi mo, come on, you only live once. Sabihin mo, minsan ka lang mabuhay, kaya dapat huwag mong ma-miss yung will ni Lord sa buhay mo. Sabihin mo, come on, come on. Kausapin mo yung katabi mo, you only live once, kaya dapat huwag mong ma-miss yung kalooban ni Lord sa buhay mo. Hindi ka narito para magpakasaya, hindi ka narito para basta lang magpakayaman, hindi ka narito para kumayod, makapag-provide sa family mo. That's good. Opo. But don't forget your purpose, why you are here. Why? Bakit tayo nandito? Dahil po sa Judgment Day, pag humarap tayo sa Panginoon, He will either say, dalawang bagay. First, in Matthew 25:34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. At ang nakakalungkot po, hindi lang po yun, pero yung isa din po na sasabihin ng Panginoon, Matthew 25:41, then the king will turn to those on the left and say, away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons. So ito po hindi katang-isip, hindi po gawa-gawa lamang. Ito po ay nakasulat sa salita ng Panginoon. Bandang huli, dalawa lang po yung kalalagyan ng tao, makasama ang Diyos habang buhay o tayo po'y itapon sa impyerno. Hello? And since we are 1 year closer to that day, when our final destiny will be forever determined, let me use this opportunity. Kunin po natin yung oportunidad, wag na po tayong magsayang. Masyado ka ng maraming preaching na narinig, marami ka ng sermon narinig, ang kulang na lang i-apply mo yung naririnig mo. Dahil pag tayo po ay namatay, after that, wala na pong chance. Lahat po ng nakakarinig sa tinig ko, hindi natin hawak yung buhay natin. Huwag ka nang maglaro, kapatid. Huwag mo nang sabihing mahaba pa yung oras. Huwag mong sabihin marami ka pang oras. You'll never know. You'll never know. Di natin alam. Kaya dapat itodo na po natin. Ayaw nating mamuhay sa regret. Hello? Itong year na to, as we always say that this year will be your best year ever if it's your best year spiritually. So magiging mainam ang taong ito kung ang level mo spiritually ay okay. Gising pa po ba tayo? So ulitin ko po, no? Gusto ko pong gamitin tong oportunidad na to provoke your thinking as to how you have used una po this past year, yung buhay po natin, gusto ko pong tingnan natin. Okay? Nakarating na po tayo sa 2025 by the grace of God. Praise God, this is a brand new year. But we need to reflect, we need to assess kung paano natin ginamit ang oras natin at buhay natin nung nakaraang taon. Paano nga po ba natin ginamit ang ating buhay last year? At alam nyo po, ang Panginoon ay mabiyaya. I have a good news for you. God is a God of second chances, third chances, fourth chances. Ano man ang hindi mo nagawa pa on the past year, in the past year, may chance pa po na itama natin at ayusin natin ngayong taon. So this morning po, my goal is to encourage us, to encourage you and me to make
better use of the time we have left po ngayon and to prepare us for the day of reckoning that awaits us. O naghihintay po na judgment, naghihintay na pagdating po ng Panginoon. So gusto ko po kayong i-guide, no? Dahil ang title po ng word natin ay Reflections and Resolutions. Before we have resolutions, ngayon po, magkaroon mo tayo ng reflection. At tingnan po natin ang ating buhay sa nakaraang taon. In the past year, let's have an assessment. Letter A, have we grown closer in our relationship with God? Namnamin natin. Tingnan po natin ang ating buhay nung nakaraang taon. Mas lalo ka bang napalapit sa iyong relasyon sa Diyos? Have we drawn nearer to God? Dahil sabi po ng James 4:8, come close to God, and God will come close to you. In other translation, come near to God, and He will come near to you. Huwag mo nang itanong sa katabi mo. Ang prayer ko, i-assess mo yung sarili mo, tingnan mo yung naging journey mo ng 2024, naging mas malapit ka nga ba kay Lord? Bearing in mind that, alam nyo po, a close, an intimate relationship depends upon what? Upon good communication. Sa kahit anong relasyon po, ang nagpapalalim sa relasyon ay komunikasyon. Tama po ba? Kaya ang tanong is this. First, have we been faithful in listening to God through His Word? It's one thing na umupo ka dyan at makinig ka at mag-amen ka, and it's another thing to really apply what you've heard and itago mo yan sa puso mo at gawin mo. Because in the end, what differentiates us ay ang nakinig lamang at ginawa niya ang narinig niya. Dalawang klase lang po yung tao dito. Ang nakikinig at nag-amen lang, at yung nakinig at nag-amen at ginawa niya, isinabuhay niya sa pang-araw-araw. Tanungin po natin, have we been faithful in listening to God through His Word? Natapos na po ang buong taon ng 2024. Ang tanong, ilan po kaya sa atin ay naging tapat sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ilan po kaya sa atin? Ito pa po yung tanong ko. Can we honestly say that we are taking our relationship with God seriously? Wow, grabe. Ganda ng word natin ngayon. Gusto ko po lumabas tayo, hindi lang ma-inspire. Hindi, I'm not a motivational speaker. I'm not an inspirational, I do not preach inspirational messages or what. No. Yung salita ng Panginoon ay dapat po uuwi tayong sinasampal tayo, sinasaksak tayo dahil double-edged sword ito. Dapat iniiwan natin o lumalabas tayo sa lugar na ito na umiiyak at nako-convict. At daladala natin yung apoy sa puso natin. After hearing the Word of God, tayo po'y mababago. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. So that's my question po this morning. Can we honestly say, are we taking our relationship with God seriously? The Rock City Church. Hindi ka tinawag ni Lord na magsimba lang every Sunday. Ang tanong, siniseryoso mo ba ang relasyon mo sa Panginoon? Naghahanap si Jesus ng hindi casual lang na date. Si Jesus naghahanap ng seryosong relasyon. Hindi fling-fling lang. Hindi friends with benefits lang. Ang gusto ng Panginoon, commitment. Hello? Commitment.
Hindi 6 months commitment, hindi 5 years contract, commitment for life. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Tayo na po yung sumagot dyan kung kumusta, sineseryoso po ba natin ang relationship natin sa Panginoon. Pangalawang tanong po, have we been steadfast in talking to God through prayer? Hello? Dahil ang effective po na communication at ang nagpapalalim, hindi lang yung communication, but ang communication, I may say, is it's a two-way street. Ang pong fervent, look at this, fervent Bible study should be joined with fervent prayer. Hindi lang po pagbabasa ng Bible, but marubdob din po na pananalangin. Tanungin mo ang katabi mo, kamusta ang prayer life mo last year? Sige po, kalabitin mo yung katabi mo. Sige po. Come on, kausapin mo siya. Yung iba, di na tumitingin sa katabi niya eh. Tanungin yung katabi mo, kamusta ang prayer life mo last year? Okay naman. Hello? Has our degree of prayerfulness increased or decreased this year? Ngayon po sa bagong taon, kung nakita po natin na nag-decrease ang ating prayerfulness, ang pagiging mapanalangin natin, I pray po ngayong 2025 by the grace of God. Alam niyo po, look at this, pag tinanggap mo yung Panginoon, nandiyan yung Holy Spirit. It's living on the inside of you. And everything that you need for, look at me, for godliness, for holiness, lahat pong yan pinrovide ni Lord. Alam niyo po ba yun? Binigay na ni Lord dyan. Tatapakan mo na lang, gagawin mo na lang. Alam ko po may battle dyan. Pero again, pinrovide na po ni Lord yung pangangailangan natin. Hindi ka tinawag ng Panginoon, God did not call you to be holy kung hindi ka niya tutulungan maging banal. Hello? Andiyan po ba tayo? Hindi niya tayo basta iiwan. Even nga po yung calling natin at yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, hindi niya lang tayo basta tinawag. Pinrovide niya pa yung kalakasan at yung anointing at lahat ng kakailanganin mo doon sa pinapagawa niya. Even material na bagay. Even abundance. Lahat po yan pinrovide ng Panginoon. Ganun po siya kabuti na tatay. Pero sina-challenge ko po kayo right now, this year 2025, mas lalo po tayong maging matapat sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon at sa ating pananalangin. So that mas mapalapit po tayo kay Lord. Ang pangit naman, pag nagkaroon ka ng inventory ng buhay mo, ayan na naman, darating na naman yung 2026. Kamusta yung buhay mo? Eto, yumaman ako. Yumaman saan? Material lang? Praise God sa blessing mo. But you need to understand, even yung blessing natin may purpose. Hindi ka binibless ni Lord for nothing. We are blessed to be a blessing. But again, kamusta yung relationship natin bandang huli sa Panginoon? Hello? So first, have we grown closer in our relationship with God? Pangalawa pong tanong is this, have we strengthened our relationships with our fellow believers? Ito yung maganda. Ilan po kaya sa atin ngayong taon ay marami silang nakilalang kaibigan, kapamilya po nila dito sa Darak family? The question is this, has our love for one another grown deeper this year? Love for one another. Makinig, tingnan niyo po ako. Isa po tayong pamilya dito. I understand, may asawa yung iba, may pamilya ka, immediate family, but this is your spiritual family. At itong spiritual family po natin, hindi imposible na look at me. Imposible na mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal ang spiritual na family mo. Uulitin ko po. Imposibleng mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal ang spiritual family mo. So ang tanong, lumalim ba ang pagmamahal mo sa mga kapwa mong mananampalataya? Alam ko po marami tayong limitations dito. After nito, gagamitin yung cinema.
Pero maraming ways para makapag-connect tayo. Yung iba kasi sa atin, simba uwi lang. Pastor, gusto ko pag nagsimba ako, walang nakakakilala sa akin, walang nakakaalam sa akin, uupo ako doon, tatayo, kauwi, diretso, yun na. Yun ba yung tinawag ni Lord na church? Hindi ka tinawag, alam niyo po yung Christianity is not a solo sport. Hindi ka tinawag ni Lord na mag-isa lang na uupo dyan, yung pakisabihan, focus ko mo ka Lord, then uuwi ako, ganun din. We're messing a lot. Tama po ba? Ano sabi ng 1 Thessalonians 4 verses 9 to 10? But we don't need to write to you about the importance of loving each other. For God Himself has taught you to love one another. Mahal po ba natin kapwa natin? May joy ba sa puso mo? Tingnan niyo po ako. May joy ba sa puso mo every time nakikita mo yung mga yan? Huwag lang sanang selective ka dahil yung gusto mong mahalin, yung crush mo, o yung, ano kaya lukluk tang crush ko, kita ko pa, uy, praise God. Hi. Hindi lang sana yung crush mo. Hello? Ano pa po sabi dyan? Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. My question, the Rock family, lumalalim ba yung pagmamahal natin sa bawat isa? Ngayon, may pimpalo, yung isipin mo amen? Lakas yung maka-amen, di nyo magkilala. Dalawa lang kilala mo. Naka 1 year ka na, dalawa lang yung kilala mong pangalan. Ang tanong, are we any closer to one another than we were a year ago? Napansin mo ngayon 2025, nandiyan ka na naman sa paborito mong upuan. Di ka na naman lumabas dyan. Okay lang, walang problema po dyan kung nabili mo na yung upuan na yan. Sana naman dun sa make friends in a minute. Gusto niyo po dagdagan natin, gawin natin 2 minutes para lang marami tayong makilala ngayong taon. Hindi pong pupunta ka doon. Huwag na po sa kabilang cinema, ibang church na po yun. Okay? Pero kaibigan din po natin yung mga yan. Mahal natin yan. Again, are we any closer to one another than we were a year ago? Ito po yung tanong. Look at this. Have we spent time visiting the homes of our fellow believers? Woo! Huwag ka kasi puro trabaho. May spiritual family ka din. Ibig sabihin, ngayong taon pala, makinig po, pwede ba maging intentional po tayo? Pwede po bang maglaan din tayo ng oras naman na mabisita natin ang iba? Tahimik kayo. Again, have we spent time visiting the homes of our fellow believers? Nakapaglaan ka ba last year ng oras na may nabisita kang ka-church mo? Or ito yung tanong, pangalawa, have any of them visited our homes? Ilan po kaya sa church family mo na nabisita naman nila yung bahay mo, in-invite mo sila over dinner, over lunch, ating kabanggawan? Tara lunch tayo, nagluto ko ng anong gusto niyong luto? Sinigang. Bumili ako ng caviar. Di ko po alam ibig sabihin, nabasa ko lang po yun. Ilan? Tingnan niyo yung pansin natin. Masyado tayong, we call ourselves, we are the church. I go to the Rock City Church. And yet, kung titingnan natin yung buhay natin, nakakalungkot, isolated tayo. We're missing a lot. Ang dami nating nami-miss. Nung napanganak ang early church, alam niyo po, grabe yung communion, yung fellowship. Every day, sabi ng Acts, they broke breads in homes. Ang sarap nun. Pastor, siguro Ella busy. Siguro work from home lang ang kanta, Pastor. Meron kang Sabado, Linggo.
Okay, pwede ka maglaan ng oras sa family mo. How about ngayong taon, maglaan ka naman ng oras sa spiritual family mo? What if kaya maging intentional tayo na makipag-date? Hindi kailangan magastos, edi magluto ka ng sinigang sa bahay mo at invite mo siya sa bahay mo. Kilalanin mo yung taong yan. Kilalanin mo yung pamilyang yan. Kaya yung tanong po, do we truly know who our fellow believers are? Kilala ba natin? Alam ko po, lumalaki tayo by the grace of God. Pero dapat po, lumalalim din tayo. Hindi lang tayo lumalaki. Nabalo niya, tamipag, marine ako pang mipana to. Basta pamilyar yung mukan to eh. Alam ko, taga-darak to eh. Nakikita ko sa sinihan to eh. Ang pangit. Parang, alam mo yon, magkaka-church tayo, tapos may mambalo lagyo eh. Darak ka na eh. Wow. Ikaw, wow. Kasi po, every year may nadadagdag sa pamilya po ng Diyos. Ang tanong, have we made the effort to know them, even by name? Pwede ba yun? Pwede po bang gawin natin kultura yon, starting today? You make friends in a minute natin, kahit mapangalinuang ka. Bisa ka, you make friends in a minute natin, picturean me. Na ano nilagyo yun eh? O ikay Christine, o number 1. O ineti na akong bayong friend. Anong Facebook mo? Makipag-communicate ka. Lumal ka, makipagkape ka. Kaya napapansin mo, minsan, ang lungkot ng buhay mo kasi puro trabaho. Dumarating yung linggo para ka zombie dito. Amen. Hallelujah. Kasi hindi balance yung buhay mo. Nagsawa na silang nagre-record dyan. Join a squad now. Ninunang peglaged ang lupa, Ken. Wala ka pa ring squad hanggang ngayon. At yung maraming tumatawa, sila yung walang squad. Lord, forgive them. Nakakatawa. Pero ang sakit, totoo. Ilan po sa atin walang squad? Iniintay niyo po ba mag-announce? Malaman niyo pa kailan eksaktong dating si Lord? Kung datang niya bukas, puta, mag-join ng squad. Ariyan ko rin, Pastor, growth track, discipleship, tara na, let's go! Hindi po ganun. Kasi kung nag-overflow yung love mo kay Lord, lalabas yan. Hindi mo masasabing, wala akong oras. Hindi po totoo yan. Nakakapaglaan tayo ng oras sa bagay na mahalaga, sa mga bagay na mahalaga sa atin. Sa mga taong mahalaga sa atin. Kung mahalaga yan, bibigyan natin ng oras yan. So sinasabi lang ba natin na mahal natin ng Diyos sa ating nguso, pero sa puso natin malayo? Hindi totoo. Kayo na po magsabi niyan. Kasi kung totoong mahal mo ang Diyos sa puso, lalabas yan sa nguso mo at makikita yan sa gawa mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay po, so sana po dumadami na yung nakikilala natin. And letter C, have we built stronger connections with those outside the faith? Ito po, this is our spiritual family, no? We have the, alam mo yon, yung global church. We call it, actually, yung universal church ng mga Christians, we call it Catholic. The Catholic, not the religion or what. We call it the Catholic. That is the universal church. Tama po ba? No? Ng buong mananampalataya. Huwag po kayo malito sa sinasabi ko. Okay po? Pero yung sinasabi po natin dito, tayo po ba ay nakapag-build ng mas malalim na koneksyon? Kumusta naman po yung mga kaibigan natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon? That's my question. Yung kapitbahay mo na wala pang personal na relasyon kay Jesus, kamusta po ang relationship natin sa kanila? As people of God, alam niyo po yan, we have an important responsibility toward those in the world. Alam po natin yung verse na ito in Matthew 5:14-16, na ito po yung pagkatawag natin. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your
good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Tinawag ka para maging positive na influence ka. Yun po ibig sabihin ng you are the salt of the earth. Ang asin po ay nagpe-preserve at ang mundo natin, ang culture, lahat po pabagsak na. At ikaw ang ginagamit, tayo ang ginagamit ng Panginoon para ma-preserve yung kingdom culture. At sabi po doon, in the same way, let your good deeds shine out for all to see. Pag naintindihan mo yung pagkatawag ni Lord na ikaw ay asin at liwanag. At doon sa company mo, ikaw, lahat sila, pag ganyan, ikaw counterculture ka, di nakikita agad nila yung liwanag mo. Ano po sabi doon sa verse natin? Let your good deeds shine out for all to see. Ang tanong, kamusta yung good deeds? Kamusta? May nakikita bang iba? Look at me. May nakikita bang iba yung mga tao sa paligid mo or same ka lang nila? Ayan na naman yung mga ganyang tanong, pastor eh. Iba ba tayo sa church at iba tayo sa labas? Madaling magpakabait dito, magtaas ng kamay. Good morning po. Hallelujah. Amen. Ang dali niyan dito. Sa trabaho mo kaya, paano ka? Sa campus mo kaya, nabibless kaya yung mga kaklase mo sa'yo? O panay ka TikTok? When was the last time that you preached the gospel sa stranger, sa campus mo? I want to challenge, even po yung mga kung CEO ka, may katungkulan ka, may-ari ka ng business, sina-challenge ko po kayo, lahat kayo, this year, gumawa ka ng paraan na ma-sharean mo ng gospel bawat isang empleyado mo. Yan po yung dapat natin gawin. Makita nilang liwanag sa ating buhay. Liwanag ng Diyos, makita nilang good deeds. Isa pa pong tanong, have we made progress this year in developing meaningful relationships with people outside the faith? Yung sakit po nating mga Kristiyano, meron tayong past life. Pastor, dati manginom ako. Pastor, dati nagmumura ako, sabongero ako, lahat ng ro, babaero, ano pang mga ro? Sugalero, ano pa? Basta lahat ng ro. Rorero, dati akong basurero. Hindi ko alam, ano pong ro yung iniisip nyo? So, joke lang po yan. So, nung dati, ito yung buhay natin. Nung nakilala natin yung Panginoon, ang nangyari ganito, pinutol na natin yung bridge. Makinig po, baka di nyo makuha to ha. Ito yung mali natin. Pinutol natin yung connection natin sa kanila. Hindi sinabi ng Panginoon, nakalimutan mo sila, iwan mo sila, kaya ka na nga nakakilala sa Panginoon, nakita mo yung liwanag, para yung mga nasa dilim din, abutin mo sila. Ipakilala mo si Jesus sa kanila. Ang dami po nating kaibigan, kaklase mo ng high school, kaklase mo ng college, kabarkada mo, ang dami niyan. Ang tanong, The Rock family, kamusta yung relationship mo sa kanila? Or are we like most neighbors in this day and age? Yung Edaman Rugubalo, kaya nakakatawa, nagkakagulatan pa minsan sa either sa work or sa campus. Patapos na yung year, nung nag-Christmas party, doon lang sila nagkakilala na pareho na palang Christian. Ay, Christian. Pareho kayong Christian, ngayon lang kayo nagkakilala na alam nyo. Ibig sabihin, hindi kayo loud. Hindi kayo loud sa faith nyo. Yun ang problema natin. Tinatago mo, iliwanag, hindi tinatago daw sa ilalim. Nilalagay sa taas para mailawan lahat. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Anong ginagawa natin sa liwanag? Hello?
Kamusta po? Unang-una, yung katabi mo lang, yung kapitbahay mo. Kamusta? Kilala mo kayong kapitbahay mo? Pastor, busy kasi ako eh. Kauwi ko, diretso, lock agad yung pinto eh. Wala na akong... Hindi po ganun. Tinawag tayo ng Panginoon para makipag-connect sa kanila, maiwin mo nga sila. Balik na naman tayo sa paborito mong sinigang. E di magpasobra ka next time. Madali lang po yan. Alam nyo, yung pagkain, may anointing yan. Yung pagkain, kung walang pagkain, pwedeng di kayo mag-usap, pero pag may pagkain, mag-uusap kayo niyan, believe me. Hanggang may rimlanitang sinigang, tatalnan mo yung makanyan, may pagkwento kayo. Magluto ka ng sobra, kumatok ka sa kapitbahay mo. Nagluto kasi ako ng sobra. Oh, start mo doon. Diba? Ito po yung buhay na tinawag ng Panginoon sa atin. Huwag lang po sana tayo basta lang neighbors. Again, ang gusto ko pong ma-erase na katanungan at kung gusto ko pong i-summarize itong sinasabi ko, another year has gone by. Ang tanong, have we made good use of the time the Lord has given us or have we wasted it? Doon pa lang po sa tatlong tanong, ang dami na nating assessment eh. Ang dami nang i-evaluate mo yung don't feel bad kung feeling mo bagsak ka sa tatlong tanong na yon. Kaya nga po natin ito ina-assess, ina-evaluate. Kaya tayo po nagre-reflect so that makabawi po tayo. Kung sayang man po ang taong 2024, meron pa pong gustong gawin ang Panginoon. The moment na narinig mo yung sermon na to, at may plano si Lord sa buhay mo, kasi kung wala nang plano si Lord sa'yo, graduate ka na. Awsanan na ka, Lord. Tama po? Totoo po yun. Pagtapos na yung purpose mo. Pero hanggat ngayon, may hininga ka, buhay ka, malakas ka. Gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag na po tayong magsayang dahil di natin alam kung hanggang kailan po tayo. I want to apply the words of Paul sa Philippians 3:13-14 na sabi dito, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing," okay? One thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ang ganda po ng attitude na sinasabi po ni Pablo dito, the attitude of pressing forward. Pressing forward. Tingnan mo yung katabi, sabihin mo, press forward. Come on. Come on, say, press forward. Okay? So ano man po yung natapos na, maganda lang po dyan, i-reflect na lang natin yan, wala na tayong magagawa, di na natin maibabalik yan. At ang gawin po natin ngayon, let's press forward. So ano po yung mga resolutions natin na gagawin based po dun sa tatlong tanong na yon? Number 1, letter A, is resolve to draw nearer to God. Okay? Ngayong taon, okay lang, don't feel bad. Sige, sabihin mo, Pastor, hindi ako naging close kay God last year, okay, don't worry. Pero ngayong 2025, isa sa mga resolution po natin ay gawa tayo ng paraan na mapalapit po tayo sa Diyos. First, by having a daily reading program of God's living and abiding Word. Kahapon po, may mga tinanong akong volunteers natin. Sorpresang tanong, tinanong ko sila, kamusta? Nakapag-start ka na ba ng Bible reading program mo? Alam niyo po, magandang simulan ang year na binabasa natin ang salita ng Panginoon. At ang dami pong Bible reading program. I-type mo lang sa Google yan, Reading the Bible in 1 year. Magsasawa ka sa plan dyan. Dapat po sa atin, kung gusto mong lumalim kay Lord, hindi ka makinig po ha, I appreciate yung oras nyo, every Sunday pupunta dito magsisimba, pero kung pagsisimba ka lang every Sunday, hindi ka lalalim. I'm telling you. Without discipleship, without a community, without reading of God's Word and prayer, hindi ka lalalim. Hello. I-goal po natin, mabasa natin ang buong Bible this year. Grabe, Pastor, yung goal ko pa naman, matapos ko lahat ng series ko ngayon sa Netflix. Grabe.
Ang pangit naman ng goal ko ngayong taon. Hello? Magkaroon tayo ng daily reading program po natin. Pangalawa po, by being diligent in prayer. Kamukha po ni Daniel, no? Sa Daniel chapter 6 verse 10. Pwede po natin, I think, yung example niya is worth emulating, no? Na si Daniel, sinabi po dun sa Daniel 6:10 ay siya po ay tututong manalangin 3 times a day. Grabe si Daniel, 3 times a day. Minsan ikaw nakakalimutan mo pa yung 1 time lang. Ilang kaya dito kahit kumakain, di ka pa nagpe-pray? Ay, naman. Huwag naman sanang ganon. Yung Kristiyano ka, tapos mag-pray ka, lalawi ka pag yung kilwal. Tumitingin ka sa paligid mo kung may nakatingin sa'yo, tapos doon ka magpe-pray. Amen. Kahiya-hiya kang Kristiyano kung hanggang ngayon ganun ka. Kung may totoo ka relationship sa Panginoon, mag-pray ka. Pasalamatan mo yung Panginoon. Di kailangan mabilis, di kailangan magtago. Pastor, nag-pray na ako sa puso ko at isip ko. Habang naglalakad ko, mag-pray na ako kanyan, Pastor. Amen. Hindi ko naman sinasabing kailangan pumikit. Okay, pwedeng buksan mo yung mata mo, nasa iyo. Pero importante, nagpipray ka. Okay? So, goal po natin yan, mapalapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng reading program araw-araw, magkaroon tayo ng reading plan araw-araw, at maging diligent po tayo sa prayer. Letter B, bilisan ko na po. Resolve to become closer to your fellow believers. Okay po ba? First, by making it a point to learn a few names. Hindi ko sinabing lahat. Few. Okay? Para at the end, imagine every Sunday, tapos nag-attend ka pa ng midweek, ang dami mong nakikilalang kapatid mo sa Panginoon. Eh di ang saya-saya. Tama po ba? Kahit minsan nakakalimutan natin yung pangalan, sa dami niyan, familiar ka sa mukha, okay lang, pero at least may ginagawa kang way para makilala mo po sila. Pangalawa, by having a different person or family in home each month. Each month, di na siguro masama yun. Nag-iipon ka ng pangsinigang. Wow! Bida talaga yung sinigang. Tama. Ang sarap pala, i-goal natin every month. Sino kaya sa mga churchmate ko yung invite ko sa bahay ko? Or sino kaya sa churchmate ko yung bibisitahin ko? Hindi po kailangang bongga. Kahit simpleng bisita lang po. Hello? Gawin po natin. Or 3, by visiting a different person or family each month. Kung hindi po convenient sa inyo minsan, sa bahay nyo, then mag-arrange na lang po kayo na bisitahin nyo po sila. No? Pwede po kayo magsama din ng iba nyong churchmate. Yung kasama mong youth, kasama mong young professional, kasama mong nanay. Bisitahin nyo yung kapwa nyong nanay. Tapos po yung kamay ng mga tatay natin. Tatay. Oh, mga tatay po, mag-take time naman tayo, bisitahin natin yung kapwa nating tatay. Yung mga nakikita nating tatay dito, hindi laging matibay. Minsan mukhang strong, pero sa loob, nangangailangan na ng support yan. Nangangailangan ng prayer yan. And lastly, letter C, let's resolve to build stronger relationships with non-Christians. Pwede po ba natin balikan yung mga kaibigan natin? Balikan para hindi gawin ang mga dati mong ginagawa. Pastor, winin ko yung dating kaibigan ko lasinggero, naglasing muna kami. Tapos, in-invite ko siya sa church. Ang tindi mo! Saan mo natutunan niyang strategy niya? Pastor, yung mga kasama ko nagsusugal, o ito, migmadyong kesagli. Pero mig-share kong gospel. Ang lupit mo, wala akong tinurong ganyan. Hello? Tama po ba? Ipakita mo yung pagbabago. Ba dati puno ng mura to, ngayon puro praise the Lord, puro church, puro hallelujah, pero puro thank you Lord. Hindi nakita niya yung pagbabago sa buhay mo. Eh, kung ikaw pa naman yung leader ng kwak-kwak dati, ngayon, nabago ka ba? Hindi matinding testimony yung dala mo? Tama po ba? So, tayo po ay either, again, by having number one, new neighbor or co-worker sa bahay natin. Or number 2, by visiting one new neighbor or co-worker each month.
Minsan po, scan natin yung ating messenger, tingnan natin yung mga kaibigan natin na hindi na tayo nakakapag-connect. Simulan mo sa pagkukumusta sa kanila. Tama po ba? At alam nyo po, actually kahit online lang, marami tayong na-experience dito. Lastly, marami po sa mga churchmates natin, ang ginagawa, sinishare lang po lagi yung mga videos natin, Sunday worship experience natin. At yung iba dahil napanood nila, mga friends po nila nagtatanong, saan ka nag-church or what? Sino po dito honestly, nakita nyo lang po ang church sa online? Can I see hands? Sige po, may mga nagtatas ng kamay. Sige po, pakitaas po yung kamay. Nakita nyo yung church sa online ngayon, nandito na kayo for the past 1, 2, 3 months, 4 months. Taas kamay, come on. Palakpakan po natin, come on. May mga nagtataas po yung kamay. Glory to God. Online lang po yan. What more kung lahat tayo diligent na mag-share? Eh di ang dami mong kaibigan na mawiwin at matulungan po natin sila. Okay po ba sa akin pong pagtatapos? Time is a precious commodity. Tawagin ko na po yung worship team given to us by God. At tingnan po natin, again, wag nating sayangin ang ating buhay kasi unang-una, ang ating buhay is truly like a vapor. It's like a mist. Parang usok din po na nandyan mamaya mawawala. Ganun lang po yung buhay natin. James 4:13-15, look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Wala pong masama sa pagpaplano, pero mainam doon po sabihin na kung loloobin ng Diyos, ay magawa natin to. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. And dahil po ang buhay natin ay parang mist lamang, it's like a fog, letter B, then we need to carefully redeem it. Ephesians 5:15-16, so be careful how you live. Maging maingat daw po tayo sa akin po pagtatapos. Don't live like the fools, but like those who are wise. The Rock family, mamuhay po tayo ng mas matalino ngayong 2025. Make the most of every opportunity in these evil days. Napakasama na po ng panahon, pasama na ng pasama. Ano-ano na naman yung mga nababalitaan natin. Kung magfo-focus ka dyan, para kang tatakutin. Ano na naman nakikita mo, may bago na naman daw virus, etc., etc. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mamuhay sa takot. Mag-focus ka sa purposes ng Panginoon, gawin mo yon, and I believe, lalago ka. At kung lalakaran mo yung mga plano mo at resolution mo ngayong taon, ibang-iba ka bago matapos ang 2025. So I hope po, itong mga suggestion pong ito or resolutions na ito ay makatulong po sa atin para po mas maging matalino po tayo. I want to end in 2 Corinthians 6:1-2. This is my challenge. If you are not a Christian, or kung ikaw naman po is a child of God na lumayo sa Panginoon, kailangan mong i-redeem yung oras na nawala. Sabi sa 2 Corinthians 6:1-2, as God's partners, we beg you not to accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. Makinig po sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po sinasabi to para tayo po ay i-judge, condemn natin yung bawat isa. May mga season, time po sa buhay natin na para kang nag-backslide, nagtampo sa Panginoon, napalayo ka, na-receive mo na yung goodness ni Lord tinanggap mo na siya. Pero gaya po ng sabi ni Pablo dito, we beg you to not accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. Naranasan mo na si Lord sa buhay mo. Huwag mong kalimutan yun. Huwag mong ignore yung biyayang yun. For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon.